Kausapin natin si BIR Commissioner Charlie Mendoza. Commissioner, magandang morning. Si Katunying po at saka si Ka Jerry. Magandang umaga po, Katunying at Ka Jerry at sa lahat ng mga tagapakinig ng inyong programa. Alam nyo bang para kayong si Santa Claus ang tingin daw sa inyo ng ibang mga negosyante sa ginawa ninyong pagsuspindi ng letter of authority at mission order sa Commissioner? Narinig nyo ba yon? Opo. Aware naman po tayo na mukha naman pong positive, no, ang reception ng ating mga stakeholders at ng especially ng business community and ng taxpayers po. Dito po sa hakbang na ginawa natin na sinuspindi muna natin ang pag-i-issue ng letters of authority, mission orders, and even ongoing field audits para matingnan po natin ang proseso at matingnan natin ang mga system vulnerabilities and or possible defects sa protocols para maayos po natin at ma-address po natin ang concerns ng ating mga stakeholders. Ayun, tama. Nabanggit ninyo yung maayos yung proseso at sistema dahil ngayon pa lang din bagamat marami ang natutuwa, meron din mga nag-aalala dahil matapos yung masuspend, sinabihan din daw sila, yung ibang mga negosyante na babalikan kita. Ganon? Oo. Parang madidelay lang daw ng konti yung dating sistema at ang sabi, babalikan kita. May mga ganon daw, sir, BIR Chief. Well, unang-una po, temporary lang naman po ang suspension na ito. Sabi ko nga po, hindi po masama ang letter of authority itself or ang audit. Yan po ay itinatadhana ng batas. At kailangan naman po talaga ng BIR yan upang masiguro natin na talagang nagbabayad ng buwis. This is a necessary enforcement tool po para ma-quantify natin at ma-verify natin kung talaga bang tama ang buwis na binabayad ng isang taxpayer. At ito po ay sanctioned naman ng batas. Nagkakaroon lamang po tayo ng problema kung hindi ito nagagamit ng maayos. Dapat pag mag-i-issue tayo ng letter of authority or magkakandak tayo ng audit, kinakailangang tama ang basihan, legally at factually, and this should be done with a genuine intention. Titingnan po natin yan, hindi ho tamang pananaw ng ating mga kawani. I'm sure marami tayong mga kasamang mga kawani sa BIR na nagtatrabaho naman ng maayos. Opo, totoo po yan. Although, posible nga po na meron din tayong mga kasama na medyo naliligaw ng landas at ibang layunin na ginagamit sa patupad ng ating mga proseso. Na ginagamit ang LOA at MOA o MO na armas nila bilang panakot o pangharas. Pangharas para kumita. Para kumita. Yun po ang masama at hindi po natin ito tolerate yan. At sisiguraduhin po natin na kapag nag-resume na po ang audit, mababawasan po ang kanilang discretion sa pagkakandak ng audit upang naiiwasan po natin yung mga ganito nga po na nagagamit sa pang-aabuso, sa extortion or panghaharap ng ating mga taxpayers. Can you elaborate on that po? Nababawasan ang kanilang discretion? Opo. Well, unang-una po, kinakailangan kasi na pag magkakandak ng audit, dapat po na meron munang initial study. Tingnan muna, talaga bang kulang ang mga dokumentong isinabmit at talaga bang base doon sa mga dokumentong isinabmit so far ay lumalabas na hindi nakapagbayad ng tamang buwis. Under the current rules naman po, meron naman po tayong mga issuances or regulations that guide our reviewers, our examiners, or our field officers in conducting audits. But yun nga po, ang unang problema kasi is nasusunod po ba ng maayos? Baka naman napaka-absolute ng leeway or hindi nasusunod to the letter yung mga patakaran natin sa pag-i-issue ng LOA. So titingnan po natin yan and tinitan din po natin yung duplicity na babalitaan po natin sa isang taon. 3-4 LOAs minsan na natatanggap ng ating mga taxpayers. So baka ho kinakailangan na rebisitahin natin kung kinakailangan ba na marami tayong opisina sa BIR. Meron tayong regular units, meron tayong special units, task forces ngayon.
na nag-i-issue ng LOA. So we may have to streamline these processes. So, Tama kayo doon, Commissioner, tama kayo doon sa May mga reports din po kaming natatanggap na tama, mga 4, 5 sa isang taon sa isang ang taon? LOA. Grabe. Ano ba dapat na proseso diyan? Every year ba 'yan, Commissioner? O kapag nabigyan na ng tax clearance ba dapat pa ring i-audit isa lang sa LOA? Well, ang tingin ko naman po kasi diyan, kung yung subject ng particular na letter of authority covers a different type of tax at hindi po niya tino-cover yung naunang letter of authority na iba naman po ang tax na tino-cover, technically, legally, wala naman pong problema doon. Kaya lang, syempre po, sa pananaw ng taxpayer, titingnan niya lang na hindi niya maaring makita yung aspeto na yun at akala niya kung nakakatanggap siya ng 3 or 4 LOAs ay harassment or walang basehan. At ang challenge din sa taxpayer noon, if he is receiving multiple LOAs, although covering different types of taxes, na legally po pwede po naman, I'm sure interconnected po yun. So yung mga sinabit yung dokumento, especially kung voluminous, in response to this particular LOA, isasabit na naman niya dito sa panibagong LOA. So tinitinan ko kung maybe I'm thinking the possibility of, tingnan natin yung mga regular units ng BIR na baka maaring sila na lang ang mag-issue ng LOA at mag-conduct ng audits. So, tinitinan ko kung kinakailangang repasuhin yung mga special units na yun na nagkakandak ng yung audit. Yun nga po, tama kayo doon. Yung special units, medyo special din ang singil Tsaka per unit, per department, ibang LOA, ibang klase ng tax. Hindi ba pwedeng lahat na ng halimbawa, kung VAT, income tax, lahat na ng klase ng tax ma-audit na sa isang LOA kung may LOA man. Covered na. Yan nga po. Opo. Tinitinan po natin, no. That is one possible amendment that we will do in our processes. May mga stakeholders din po tayo nagsasuggest ng ganyan para isang sagot na lang at isang set ng documents na lang ang isasabit nila sa BIR at para isang auditor din lang o isang kawani ng BIR ang nakikipag-ugnayan sila sa pagsagot sa audit na ito. Actually, Commissioner, ang naisip ko, hindi ba napakalaking trabaho din? Sa trabaho lang, napakalaking workforce ang kailangan na i-designate o i-allocate ng BIR para lang sa mga LOA na to? Ay, totoo po yan. Lalo na po sa pagtingin sa mga dokumento na sinasabit ng mga taxpayers kasi voluminous po ito Kinakailangan. Ang tamang proseso ho kasi, pag nagsabit ng dokumento, ay kinakailangan basahin at tingnan at i-analyze ng maayos before tayo mag-proceed sa succeeding stages ng audit o whether sa preliminary assessment or sa final assessment. Isa rin po yan sa mga concerns na nire-raise ng mga stakeholders natin. Again po, these are allegations po coming from stakeholders na tinitingnan natin na sinasabi nila na kapag daw nagsabit ng dokumento, mukhang hindi naman nababasa. Hindi naman binabasa. Hindi naman talaga binabasa dahil areglo ang lakad. Opo. Okay. Just to set the record straight, hindi po natin tinututulan ang LOA dahil sa ayaw nating magbayad ng tamang buwis. Klaruhin natin yon. Tamang magbayad ng nararapat na buwis ang mga mamamayan kasama ng negosyante. Kaya lang, dahil nga sa pang-aabuso ng ilang mga taga-BIR, nadamay na yung kagandahan sana ng LOA. Ang tanong, hindi po kaya itong suspension naman ng LOA ay magresulta para itong mga negosyante ay wag na talaga magbayad ng tamang buwis? Hindi naman po, kasi unang-una naman po temporary lamang ito. Ginawa lamang natin ito upang pause muna tayo, tingnan natin. May kinakailangan bang baguhin sa sistema, may kinakailangan bang baguhin sa protocol, at maging sa behavior and attitude ng mga kasamahan natin sa Bureau of Internal Revenue. Eventually po, ililift din natin ito, at kung sila ay hindi nagbayad ng tamang buwis in the meantime, na dapat nagbayad sila during the period
no, na suspended ito ay mahahabol at mahahabol Mahahabol din. naman po ito ng Bureau of Internal Revenue. Ano po ang tinitingnan nating timetable sa lifting kung sakali mga ilang buwan yan? Yeah, tinitinan po natin maybe mga 2 to 3 months po. 2 to 3 months. 2 to 3 months. 2 to 3 months mula nung sinuspend. So mga Yeah. mga Pebrero, Marso, Pebrero pwede na itong bumalik. Or mga towards the end of January po, Apo. or early February. Opo. Ayun, at least klaro yan. Yung po namang mga kababayan natin na nabiktima, mga negosyante na nabiktima ng mga salbahing, ilan lang naman na mga taga-BIR, paano po ba makapagsusuplong yung mga negosyante na hindi nangangamba na sila po'y balikan o kaya perwisyuhin nito pong mga taga-BIR? Eto po, last week, meron po tayong ginawang dedicated email address directly na dinabasa ko po yan. Yung tell the commissioner at bir.gov.ph. No? Aside ho dun sa normal channels natin for lodging complaints and other complaints with other concerns with BIR, nag-create po tayo ng email address na ito na dedicated lamang po sa mga complaints and concerns and even suggestions on how BIR can improve its audit process. Binabasa ko po yan ng diretso at I assure po na pangangalagaan ko po ang confidentiality or community ng mga reklamo na natatanggap natin sa mga stakeholders. Very aware po ako niyan na meron ho bang reward? Halimbawa, merong isang negosyante na may isusuplong sa inyo na salbahing BIR official. Meron ho bang... yung sinasabi mo, dapat ilibre na ninyo sa tax sa loob ng 2 taon, gano'n. Meron ho bang gano'n? Sige, wag 2 taon, 5 taon. Hindi, pero doon po ba, mula po ba nung inilaunch ninyo tong website, yung email address na to, may mga nagsumbong na sa inyo? Marami na po. Mahigit 100 na ho na emails ang natanggap natin simula ng Biyernes. May tinutukoy yung mga pangalan? Meron hong iba, pero yun nga ho karaniwan ho, general ang mga concerns na nire-raise nila. Nagbibigay ng specific details. Probably because nga po, natatakot sila na baka yun nga. Yun na nga. Siguro, from those complaints, suggestions, and recommendations, makabuo kayo ng mas maayos na sistema para ho talaga hindi nagagamit sa pangharas yung LOA, ano? Yeah, totoo po yun. Kaya nga po, aside sa complaints, we also value suggestions being sent to us through this email address. Kasi isasama po yan sa considerations ng ating technical working group na nag-aaral dito sa LOA protocols na meron tayo. Opo. Last na lang po, meron bang aasahan na regodon o kaya revamp ang mga mamamayan dyan po sa among BIR officials po? Well, eventually po, magkakameron po tayo ng regodon. Ina-assess ko pa po ang performance ng ating mga kasama sa Bureau of Internal Revenue, especially our revenue district officers, regional directors, assistant regional directors, even yung mga assistant revenue district officers. Nasa proseso pa po ako ng pag-a-assess ng performance nila. At eventually po, maaari po na magkameron po tayo ng ikutan or pagitan sa mga nakapwesto po sa ating mga unit. Last na lang po, ito po bang mga issue ng katiwalian, corruption sa gobyerno, flood control especially, nakita nyo na po ba kung gaano epekto nito sa pagbabayad ng buwis ng mga mamayan? Meron ba kayong mga taxpayers na ayaw ko na magbayad kasi nilulustay lang na may pera ko? Nakita nyo na ba yung trend kung bumababa na ang ating tax collection? Yeah, opo. Totoo po yan. Because of these issues po, especially itong flood control, anomalies na iniimbestigahan ng gobyerno natin, ay nagkaroon po talaga ng impact kung titinang ko sa ating revenue collection. Kapag during the first semester, mataas po ang growth natin year on year. But nung nagsimula nga po ang investigasyon, since July, bumababa po ang ating collection when we compare to our collection last year. So maaaring epekto po talaga yan itong nangyayaring ito. Aside sa nagkaroon po ng slowdown sa spending, even ho sa mga remittances or mga
payments ng for example ng DPWH sa BIR na hold po yun, so even yung taxes na dapat bayaran apektado doon, talaga. May porsyento kayo naapektuhan din po. mababanggit, Commissioner? Kung gaano na ibinaba? What I can say po is during the first half po, double digit ang growth natin eh. Oo. But since July, single digit na lang ho at medyo patuloy ho na bumababa. But the good thing naman po dito, pansamantala lang naman po ito hopefully, and once na naayos na natin ang sistema because of these investigations being done by the government, hopefully pagpasok ng susunod na taon mas maganda na po ang collection natin dahil naayos na rin naman natin yung mga maling. Oo. Dahil sa ganyan nga ho, dahil sa issue ng flood control anomalies, dapat na ho ba talagang wag muna kaming magbayad ng buwis, Commissioner? Ano ba yan? Hindi, si Commissioner. Wag naman po. Alam niyo, ang taxes, lifeblood of the nation yan. Kailangan po natin yan. Pasweldo sa mga tao natin, mga guro, mga pagpapatayo ng mga infrastructure. So siguro nagkakasundo tayo na ngayon nakita natin ang dami palang pera ng gobyerno. The problem is not really with the collection but on the spending. Utilization. Totoo po yan. Yun lang po sabi ko nga po, despite all these allegations of anomalies on the part of the BIR, naniniwala po ako na karamihan sa ating mga kasama sa mga BIR ay nagtatrabaho naman po ng maayos para makalikom ng sapat na buwis na maipopondo sa proyekto ng ating gobyerno. Kaya nakakalungkot po kung yung pinaghirapan nilang erase na revenues hindi naman po napupunta sa tamang proyekto na dapat paglagakan itong na-raise na revenues na ito. Yes sir. Commissioner, maraming salamat po at dalas-dalasan natin ang kwentuhan. Thank you, Commissioner. Tell the Commissioner at email at gmail.com. Tell the Commissioner at BIR.gov.ph. BIR.gov.ph. Thank you, Commissioner Charlie Mendoza. Katunying at Kajari. Maraming salamat po. Magandang umaga po si Commissioner Charlie Mendoza. Tell the Commissioner at BIR.gov.ph. Magbabalik po kami pagkalipas ng 3 araw. This time check is brought to you